Hulikam sa Germany ang pananagasan ng isang kotse sa gitna ng isang Christmas night market. Dalawa ang patay, kabilang ang isang bata. Mahigit 6 na po naman ang sugatan at nagpapagaling sa ospital. Naaresto ng mga otoridad ang suspect at isa siyang Saudi national na nasa 50 years old. Inaalam pa ang motibo sa krimen. 3 araw bago Noche Buena, ramdam na rin sa mga pamilihan ang bigat sa bulsa ng mga sangkap at putahing ihahanda. At yan po ang tinutukan ni JP Soriano. Bukod sa Daloma, Quezon City, patok din ang lechon galing sa Cebu. Ngayong magpapasko, mabenta na ang lechon Cebu at may ilang ding di na tumatanggap ng bagong order. Putok-batok na nga ang presyo. Ang pinakamura nasa 8,000 pesos. Mas mataas ng 1,000 pesos mula noong isang buwan. Kung tight ang budget, pwede rin namang makabili per kilo sa halagang 800 pesos. Murang option din ang lechong manok. Sa isang tindahan sa Mangaldan, Pangasinan, 250 pesos ang bentahan at posible raw tumaas habang papalapit ang Noche Buena. Pati mantika, hindi natulog ang presyo. Sa Bangkerohan Public Market sa Davao City, tumaas ng 20 to 30 pesos per kilo ang presyo ng mantika. Sa Agdao Public Market naman, tumaas na sa 340 to 390 pesos ang kada kilo ng karneng baboy, depende sa parte. Mataas daw kasi ang pasa sa kanila ng mga supplier. Tiniyak ng Agriculture Department na patuloy silang nagbabantay sa mga presyo sa merkado. 102 ang mga Noche Buena items na tumaas ang presyo. Batay sa price guide ng DTI, 13 naman ang bumaba ang presyo. Nauna nang sinabi ng DTI na wala nang iba pang magtataas ang presyo maging sa mga pangunahing bilihin hanggang matapos ang 2024. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Kanya-kanya tayong paandar sa pag-decorate ng Christmas trees. Pero sa Palo, Leyte, palong-palo ang kanilang puno kahit walang Christmas lights at decor. Saan kaya ito gawa? Kuya Kim, ano na? Kaninong mataba naman ang hindi kukuti-kutitap kapag namas na ng Christmas tree na ito? Wala itong Christmas lights. Wala rin mga palamuti, pero aesthetic. Ito ang Christmas tree ng mga taga-Palo, Leyte. Ang naturang Christmas tree na pinagtulungan buuin ng lokal na pamahalaan ng Palo at ng isang team ng mga arkitekto, gawa lang sa mga pinutas at inglawang kawayan. Dahil sa kakaiba nitong konsepto, ang bamboo Christmas tree pinag-uusapan online. Kuya Kim, kailan ba unang ginamit ang mga Christmas tree? Kuya Kim, ano na? Maraming pinag-ugatan ng tradisyon ng paggamit ng Christmas tree. Pero ang isa raw sa pinakaunang dokumentadong Christmas tree ay nakita sa Strasbourg, na nooy bahagi ng Germany pero ngayon parte na ng France. Sa mga unang taon, mga evergreen tree tulad ng fir o pine ang ginagamit at pinapalamutian nito ng kandila, prutas, nuts at iba pang dekorasyon. Ang mas modernong Christmas tree naman na pinalamutian mga ilaw sa halip na kandila na uso at lumaganap noong 19th century. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.